Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Sagutin natin yung isang tanong na nakuha natin sa chat. At napakaganda ng kanyang tanong. Sabi niya, bakit ba napaka-arte mo sa tire pressures? Halos lahat daw naman ng kakilala niyang rider at drivers, hindi naman daw talaga masyadong mabusisi sa tire pressures. Basta ang mahalaga, hindi flat ang gulong. Yun na yun. Nasabi pa niya, gawa ka ng gawa ng mga videos tungkol sa tire pressures, wala naman talagang naniniwala sa mga ganyan. Kasi nga, hindi naman yan dapat pakabusisiin pa. Yun ang kanyang statement. Anyway, so, magbibigay ako ng 4 na sagot sa question na yan. Bakit para bang ginagaya ko si Adobo mo to? Okay, ganito. So, 4 answers to 4 na sagot sa tanong na yan. Number 1, it's for safety. At kung kinakailangan ko pa talagang ipaliwanag ang safety sa'yo, it means kamote ka. Number 2, performance. And then, number 3, yeah? Wait. It's okay. Don't shake it. I miscalculated my baon. Why? I had to pay something at school. How much? Finance. Well, supposedly my delivery. You're broke. Hey, loan. I can pay you back. How much? I don't have money. 158. Mommy, go. Go, you. She's gonna. Just tell her that you forgot about it. And now it's recorded on the video. Go. It's okay. Tell her that you already told me and I agreed. Go. Get 160. Parenting. Okay. Anyway. So, ganito. 4 na sagot kung bakit ako maarte sa tire pressures at kung bakit palagi kong pinopromote ang tire pressures. Number 1, safety. Kung ipapaliwanag ko pa yan sa'yo, ibig sabihin, kamote ka. Huwag ka na mag-ride. Number 2, performance. Number 3, efficiency. And, naku, teka muna. Kinaya ba ng utak mo yung efficiency? Buhay ka pa? Okay lang? Go? Okay. Pang-4 is pang-4 is tire longevity. Sorry for the word. I mean, paumanhin. Joke lang. Okay, so yun yung 4 na aspeto. Now, in terms of safety, again, sa tingin ko hindi na kailangan dapat ipaliwanag pa eh. Kasi yung mga gulong, yung tires, o yung rubber mismo, yun yung tires yung tires, sila yung nakalapat sa lupa. Sila yung nagpo-provide ng grip. Grip para sa acceleration, grip para sa braking, grip para sa cornering. Pag nawalan ng grip or na-compromise ang grip, simple lang. Ganun lang siya kasimple. Okay, so in terms of performance naman, maximizing and optimizing performance. Yun ang sa tingin kong pinangagalingan niya na para sa mga Pilipino, okay lang naman basta umaandar. Basta hindi flat ang gulong. Which is tama nga naman. Kung katulad ka ng kapitbahay ko na pang daily ride lang naman, pang opisina, bahay-opisina yung kanyang scooter, okay lang sa kanya na basta umandar lang na umandar yan. Hindi naman yung masyadong iisipin pa yung performance o yung maximizing performance. Pero in a way, kasi pag mina-maximize mo yung performance at inaalagaan mo yung levels of grip, kung nakukuha mo yung optimized levels of grip, na-maximize mo rin ang safety. So yung number 1 tsaka number 2, magkaugnay yun. Magka-tandem yun. Pag mina-maximize mo for safety, na-maximize mo rin for potential. So, hindi pwedeng wala yung isa. Safety and performance. And then pangatlo, efficiency. Ang ibig sabihin ng efficiency is you are doing more work. Marami kang na-output na work. Mas malaki yung na-output mo coming from very little input. Okay, sige. Mukhang sumabog ang utak ng kamoteng nagtanong nito. So, ibig sabihin, let's say, kung ang isang motor tulad nitong itong isang motorcycle A
siya ay tumatakbo ng nakakaya niyang tumakbo ng 100 kilometers gamit ang 2 liters of fuel. Okay, sabihin natin yun ang consumption niya. Ito naman, motor ko, tumatakbo siya ng 100 kilometers, ang gamit niya is 5 liters of fuel. Oh, di ba? 5 litro. Ito 2 litro. So sino mas efficient? Sino mas matipid? Actually hindi tipid ang tamang word dun eh. Hindi katipiran eh. Kasi mali yung conception ng mga Filipino pagdating sa word na katipiran. Efficiency is getting more work out of less inputs or resources. Okay, so mas efficient itong motor na to kasi 2 liters lang ang kailangan niya, nakaka 100 na siya. Itong motor ko, 5 liters ang kailangan fuel para maka 100 kilometers. So yun yung efficiency niya. Ang papel dun ng tire pressures is kapag halimbawang sobrang lambot ng gulong based on the ride na ginagawa, mas mataas yung rolling resistance. Pag mas mataas ang rolling resistance, merong drag. Kapag merong drag, hindi mo makukuha yung optimized speed and acceleration. So ibig sabihin, mas kakain, mas lalakak ng gasolina yung motor para lang maiusad yung sarili niya. The engine needs to the engine needs to work harder just to roll the tires kasi nga mataas ang rolling resistance kasi sobrang lambot. Ngayon, kung sobra namang tigas, yung dalawang gulong eh tumatalon-talon na lang sa daan, nag-skip sa daan. Ang ibig sabihin nun is hindi na-optimize yung grip kasi kapag ang gulong hindi nakalapat sa semento, walang grip. Eh kung tatalon-talon yung gulong dahil sa sobrang tigas, hindi niya na ma-maximize yung grip. Diba? Para na akong sirang plaka. So, ang efficiency is making the most out of the power from the performance while being safe kasi you have more grip. So, yung number 1 na safety, yung number 2 na performance, at yung number 3 na efficiency, yan, magkakakabit na naman yan. Ayan. So, number 4, longevity ng tires. Kasi kung hindi appropriate yung tire pressures na ginagamit for the ride na ginagawa, magkakaroon ng uneven tire wear, magkakaroon ng accelerated tire wear, pwedeng mag-overheat ang gulong at mag-cause ng accident. So, in a way, kung titingnan natin, parang ang paggamit ng appropriate tire pressures ay preventive maintenance kasi napapahaba niya yung lifespan ng gulong, yung longevity ng gulong, and nai-ensure pa natin na maganda yung efficiency, maganda yung performance, maganda yung safety. So, yung 4 pala na yun ay tahi-tahi. Magkakaug na yung 4 na yun, hindi pwede magkakahiwalay. So, yun yung 4. Again, safety, performance, efficiency, and longevity ng tires. Ngayon, sinasabi ko kanina, appropriate tire pressure. Kasi, Mother's not coming. She's calling you. Let's go, please. oh, she's not? Yeah. Okay, 2 minutes. I'm just gonna close this. Okay, yun ang sasabihin ko. Wala naman talagang tama na tire pressure na pag sinabi mong 34 PSI sa harapan, yun na yung gagamitin ng buong mundo sa lahat ng motor at sa lahat ng bisikleta, sa lahat ng kotse. Walang ganun. Ang tinatawag dyan is appropriate tire pressure. Yung nararapat na tire pressure para sa para sa ginagawang ride. Yung ginagawang ride para sa road conditions, para sa environmental conditions, yung skill pa ng rider, yung bigat, yung weight ng motor, yung coefficient of friction ng daan, yung grip levels ng daan, yung mga factors na yun. Kaya siguro sabi nung nagtanong, bakit ako masyadong maarte? Kasi iniisip ko lahat yung mga factors na yun. And believe it or not, ito, aminin ko, every ride, sineset up ko yung tire pressure ni Octavia. Every ride. Every freaking ride.
Every time nalalabas ako, sineset up ko yung tire pressures ni Octavia. Sa ulo ko na yan, meron na akong presets para dyan. Ina-adjust ko yan every single ride. Ganun ako kabusisi, ganun ako ka-metikuloso, ganun ako ka-arte sa tire pressures. Kasi naniniwala ako doon sa apat. Again, that is safety, performance, okay, ano ba? The highest level of safety, maximizing, optimizing performance, better efficiency, and promoting tire longevity. O yung apat na yun. I will see you on the next daddy duties muna ako. Hey, is that it? How about the, oh, it's in the car? Okay. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Alright, you open the gate. No, it's raining. What? I'm not. I might get wet. I'm not getting wet. Oh, I'm not getting wet. Did. You're going swimming.